Magandang araw mga kapuso. Sa malawak na mundong ating ginagalawan, may mga bansang sagana sa yaman at maalwan ang pamumuhay. Ngunit sa kasamaang palad, mayroon din tayong mga kapatid na nakararanas ng matinding kahirapan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Alamin natin kung ano ang mga dahilan sa likod ng kanilang kahirapan at kung paano natin sila matutulungan. Samahan niyo ako sa pagtuklas ng kanilang mga kwento. Mark your into with the Ponem Bugsborn Missing Squee. Ang Burundi, isang bansang matatagpuan sa gitnang Afrika, ay kilala sa taglay nitong likas na kagandahan. Ngunit sa likod ng mga nagtataas ang bundok at malalawak na lawa ay isang katotohanang mahirap tanggapin, ang matinding kahirapan na bumabalot sa bansa. Napakababa ng GDP per capita ng Burundi na nangahulugang maliit lamang ang kinikita ng bawat mamamayan. Karamihan sa kanila ay umaasa sa agrikultura, ngunit dahil sa kakulangan sa makabagong teknolohiya at suporta mula sa gobyerno, nananatiling mababa ang kanilang ani. Marami sa mga bata ang hindi nakapag-aaral dahil sa kahirapan. At dahil sa kawalan ng sapat na nutrisyon at serbisyong pangkalusugan, marami sa kanila ang nagkakasakit at namamatay sa murang edad. Ang South Sudan, ang pinakabatang bansa sa mundo, ay ilang taon pa lamang nakakamit ng kalayaan mula sa Sudan. Ngunit sa halip na kaunlaran, kaguluhan at digmaan ang sumalubong sa kanila. Dahil sa matinding kaguluhan, milyon-milyong mamamayan ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Nawalan sila ng mga mahal sa buhay, kabuhayan at kinabukasan. Ang digmaan ay nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng bansa. Bumagsak ang produksyon ng pagkain, nagsara ang mga negosyo at tumaas ang presyo ng mga bilihin. Chapter 3: Malawi, Edukasyon at Trabaho, Susi sa Pag-ahon. Sa puso ng Afrika matatagpuan ang Malawi, isang bansang mayaman sa kultura at tradisyon. Ngunit sa kabila nito, ang Malawi ay isa sa mga bansang may pinakamataas na antas ng kahirapan sa mundo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan sa Malawi ay ang kakulangan sa edukasyon. Maraming mga bata, lalo na sa mga rural na lugar, ang hindi nakapag-aaral dahil sa kahirapan at kawalan ng mga paaralan. Dahil sa kakulangan sa edukasyon, nahihirapan ang mga mamamayan na makahanap ng maayos na trabaho. Karamihan sa kanila ay umaasa sa agrikultura, ngunit dahil sa maliit na kita, hindi pa rin sila makaahon sa kahirapan. Chapter 4: Niger, Pakikibaka sa gitna ng disyerto. Ang Niger, isang bansang matatagpuan sa West Africa, ay kilala sa malawak nitong disyerto. Ang matinding init at kakulangan sa tubig ay nagdudulot ng malaking hamon sa pamumuhay ng mga tao dito. Ang Niger ay isa sa mga bansang pinaka-naapektuhan ng climate change. Ang mga tagtuyot ay nagiging mas madalas at matindi na nagdudulot ng kakulangan sa pagkain at tubig. Maraming mga pamilya ang napipilitang iwan ang kanilang mga tahanan upang maghanap ng mas malusog na lugar. Ang iba naman ay napipilitang mangutang ng malaki upang mabuhay, na lalo lamang nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Chapter 5: Mozambique, Pagbangon mula sa kalamidad. Ang Mozambique, isang bansang matagpuan sa timog silangang bahagi ng Africa, ay kilala sa magagandang beaches at mayamang biodiversity. Ngunit sa kabila nito, ang Mozambique ay isa rin sa mga bansang pinaka-naapektuhan ng kahirapan. Ang Mozambique ay madalas tamaan ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, baha at tagtuyot. Ang mga kalamidad na ito ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng mga infrastruktura, pananim at kabuhayan. Dahil sa kahirapan, marami sa mga mamamayan ang walang maayos na tirahan at trabaho. Ang kawalan ng oportunidad ay nagtutulak sa mga tao na manatili sa siklo ng kahirapan. Outro, isang panawagan para sa pag-asa. Mga kapuso, nakita natin ang mukha ng kahirapan sa iba't ibang panig ng mundo. Nakita natin ang kanilang mga pagsubok, ngunit higit sa lahat, nakita natin ang kanilang katatagan at pag-asa. Maraming dahilan ng kahirapan mula sa kawalan ng edukasyon at trabaho hanggang sa epekto ng digmaan at kalamidad. Ngunit hindi ito dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Maraming paraan para makatulong. Maari tayong mag-donate sa mga organisasyong tumutulong sa mga mahihirap na bansa. Maari din tayong magsimula sa ating sarili sa pamamagitan ng pagiging responsible sa ating paggastos at pag-iwas sa pag-aaksaya. Salamat sa panood.
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga kaalaman tungkol sa ating mundo.